aksidente sa Port Area, Maynila ngayong Biyernes ng umaga. Ayon sa pulisya, naharang sila sa Oplan Kita at natuklasang walang lisensya ang driver. In-inspection din ang dala nilang sako at nakita ang dalawang rodeo na kabling mahigit 5 kilometro ang haba. Meron mga itong workings ng airport company. Hindi nila ito ninakaw. Katwiran nila, inutusan lamang sila ng kanilang amo na kunin ito sa isang tindahan. Inaalam pa ng otoridad ang kabuang halaga ng mga na-recover na kable. Patuloy din ang investigasyon para matutuloy ang sinasabing nagtutos umano sa mga suspect. Nasa kustodiya na sila ng Baseco Police Station. Maharap sila sa mga kasong paglaban sa anti-pilferage of electricity and theft of electric transmission lines or Materials Act of 1994 at Land Transportation and Traffic Code. Nasamsam ng Bureau of Internal Revenue at Highway Patrol Group ang mga truck na may kahon-kahon na iligal na sigarilyo sa Valenzuela City. Iniimbestigahan kung konektado ito sa mga dating nasabat na slip na sigarilyo ng papatrol. Jervis Haratan. Pinag-uuksan ng mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue at County Highway Patrol Group ang mga kahon na ito sa isang warehouse sa Barangay Genti de Leon sa Valenzuela. Naglalaman ito ng mga sigarilyong wala umanong mga kaukulang dokumento. Ayon sa HPG, may mga nauna silang nahuli ng mga Chinese sa Quezon City, kaya nag-trace nila ang pasilidad sa Valenzuela. Sila sa kalsada. So, upon the inspection ng mga personnel natin, nakita natin na yung grupo na ito. Papalit sila. Nililipat yung laman ng container, yung bus, yung sa kung naman ng owner, ng buyer. Nang pasukin ng bodega at buksan ng mga truck, na-discover ang nasa batila ang aabot sa mahigit 6,000 pakete ng illegal na sigarilyo. Sabi ng BIR, wala itong mandatory internal revenue stamp tax. Kaya lumalabas ito sa National Internal Revenue Code. Kung hindi nahuli, nasa mahigit kalahating bilyong piso ang matatakasang buwis nito. That's